minsan lang sa isang linggo, ibigay ninyo ang para sa Diyos. Mga kapatid, huwag niyo sayangin yung pagkakataon na yan. Ang Panginoon, 24/7, ibinibigay niya ang para sa iyo. Sa Panginoon, isang oras lang, hindi niyo maibigay ng tama. Isang oras lang ang nais ng Panginoon para sa iyo. Pakinggan mo ang salita niya. Isang oras ka lang makikinig ng salita ng Diyos, huwag kang matutulog. Isang oras ka lang makikinig ng salita ng Diyos, huwag kang magse-cellphone. Isang oras lang. Ang Panginoon, alam niyo kung ilang oras yung tiniis niyang nakapako sa krus? 8 oras. Tiniis niyang nakapako siya sa krus. Habang pasan niya yung krus, tadtad siya ng sugat sa katawan niya. 33 years old lang siya. Tiniis niya yun, pero tayo, isang oras lang na pagsamba, makikinig, wala pa. Hindi pa natin magawang ibigay ang para sa Diyos. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng mga maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Amen. Batay sa ating binasa sa aklat ng Lucas, chapter 18, verse 9 to 14, ang title ng preaching ngayon ay, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen? Itong kwento na ito na sa Biblia na ito, ito yung pinaka-tumatak sa akin na yung kwento ni Mateo, yung maniningil ng buwis. Kung napanood natin yung sa TV, yung ba sa YouTube, kung paano ba tinawag si Mateo na isang maniningil ng buwis, biruin ninyo yung mga maniningil ng buwis noong unang panahon ay tinuturing talaga nilang makasalanan. Kasi para bang sila'y nagtatraidor sa sarili nilang bansa. Nasa ilalim sila ng pamumuno ng Romano. Nagtatrabaho sila sa mga Romano, kinukuhanan nila ng tax yung mga Israelita, yung mga Hudyo, para yung parte na yun, ibibigay nila yun sa mga Romano. Kaya nga, yung mga taga-Israel, galit na galit sila sa mga taong maniningil na buwis kasi nga, kayo yung mga kapwa Israelita, pero bakit niyo ginagawa yung ganyang bagay? Kaya nga, itinuring silang mga makasalanan. Dito sa panahon ito, itinuturing sila ng makasalanan nung panahon na iyon. Kaya nga, itong bagay na ito na tinawag si Mateo bilang isang maniningil ng buwis. Nung tinawag siya ng ating Panginoon, hindi pa siya alam ng Panginoon yung pagdarasal niya doon sa templo. Kaya nga sabi ng mga tao sa kanya, sabi ng mga tao sa mga tao sa kanya, bakit kaya itong tao na ito nakikisalamuha siya sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Nagtataka yung mga Pariseo sa paligid niya kasi nga nakikisalamuha siya. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nung nakita niya si Mateo nakaupo doon sa paningilan ng buwis, sinabi niya ang talinghagang ito. Ang sabi niya, may 2 taong nagdasal sa templo at pumasok sila. Ang isa isang Pariseo at ang isa naman ay isang maniningil ng buwis. Sinabi ng Pariseo sa kanyang dasal, yung patungkol sa kanyang sarili. Nagpapasalamat siya. Sinabi niya lahat ng kanyang mga ginagawa. Para bang itinaas niya yung sarili niya sa harapan ng Panginoon. Pero hindi niya naisip na siya isang makasalanan. Pero si Mateo na isang maniningil ng buwis, anong sabi niya doon sa dasal niya? Hindi siya makatingin sa langit.
Kaya nga ginagawa niya, dinadagukan na lang niya yung dibdib niya. Kasi nga, para bang sobrang sakit sa puso niya na, Lord, makasalanan ako. Isa akong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na humarap sa iyo, pero nandito ako kasi gusto kong humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Biruin niyo, nung unang panahon, bago ka makapunta ng simbahan, kinakailangan mo muna bumili ka ng handog para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Lahat ng yun gagawin mo para lang mapatawad ang iyong kasalanan. Ginagawa yun ng mga tao kasi nga gusto nila mapatawad yung mga kasalanan nila. Pero si Mateo, kahit gaano kalaki yung kasalanan niya, gusto niya maranasan ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nga nung nakita siya ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya yung talinghagang ito. Doon sa palabas, anong sabi niya sa kanya? Mateo, sumunod ka sa akin. Para bang, habang sinasabi ng Panginoong Jesucristo yung talinghaga na yun, si Mateo umiiyak na. Kasi nga, ramdam niya na ang Panginoong Yesus, siya yung tinutukoy niya doon eh. Ramdam niya sa puso niya na siya yung pinapatamaan niya. Kaya nga, sabi ng Panginoon, Mateo, sumunod ka sa akin. Pero inyo, bilang isang maniningil ng buwis, isang beses niya narinig ang salita ng Diyos. Pero sa puso niya, inaccept niya yung Panginoon. Gano'ng kalaki yung impact ng salita ng Diyos sa isang taong nagnanais na mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Kapag ninanais mo na mapatawad ka sa iyong kasalanan, hahanapin mo yung Panginoon. Para sa isang Pariseo na yun, alam niya na wala siyang kasalanan sa sarili niya. Sa sarili niya, wala siyang nagagawang pagkakasala. Kaya nga sa harapan ng Panginoon, hindi siya makahingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kasi alam niya sa sarili niya, wala siyang nagawang mga pagkakasala. Pero si Mateo na mga maniningil ng buwis, alam niya sa sarili niya kung gaano kalaki yung kasalanan na meron siya. Kaya nga, sincerity siyang humihingi ng tawad sa mga pagkakasala na meron siya. Alam niyo, kaya bakit tumatatak yung kwento ni Mateo sa puso ko? Dahil sa harapan ng Panginoon, nung dinala ako ng Panginoon doon sa langit, hinatulan din ako ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, buksan mo ang aklat ng buhay. Basahin mo ang buhay niya. Ano sabi ng anghel? Panginoon, hindi nakasulat yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Doon ko napagtanto na hindi pa sapat yung pagsisisi na meron ako. Hindi pa sapat sa harapan ng Diyos yung mga ginawa ko. Akala ko makakapasok na ako ng langit. Akala ko sapat na yung paglilingkod ko sa Panginoon. Akala ko sapat na yung humingi lang ako na minsan na sorry sa lahat ng aking mga kasalanan. Ano sabi ng Diyos? Buksan mo yung aklat ng buhay niya. Tignan mo kung nakasulat ang kanyang pangalan. Ang sabi ng anghel, Panginoon, hindi nakasulat ang kanyang pangalan. Nanlumo ako nung narinig ko yung sinabi ng anghel. Sa harapan ng Diyos, tumangis ako sa Kanya, umiyak ako, nagmakahawa ako sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Doon ko lang hiningin ng tawad yung kasalanan ko ng buong puso. Paano? Paano kung hindi ka nabigyan ng Panginoon ng pagkakataon? Pero nung time na yun, binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Panginoon. Dahil sa pagpapakumbaba mo, ibabalik kita sa lupa. Dahil sa pagpapakumbaba mo, makakapasok ka ng langit. Pero yun, hindi lahat binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ibalik ka sa lupa para baguhin mo yung buhay mo. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo makapagsisi sa ating mga kasalanan muli. Hanggat nabubuhay ka ngayon, dapat ma-realize mo, blessing na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, isipin nyo na lamang, may mga taong namamatay na hindi nakakahingi ng tawad. May mga taong natutulog habang natutulog sila, hindi na sila gumigising. May na taong naglalakad, na aksidente, namatay, hindi sila nakahingi ng tawad. Sa palagay nyo saan sila mapupunta? Sa impyerno. Kaya mapahalad kayo dahil buhay pa rin kayo magpahanggang ngayon. Ano sinasabi ng Biblia? Nabubuhay kayo magpahanggang ngayon kasi binibigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon magsisi sa inyong mga kasalanan. Hindi ba malaking blessing yun sa atin, ng ating Panginoon?
Pero sa harapan ng Panginoon, Lord, nagrereklamo kayo sa lahat ng mga problema, sa lahat ng pagsubok na meron kayo. Pero ang Panginoon, nananatili siyang tapat sa inyo. Ibinibigay niya sa inyo yung hininga nang sa gayon ma-realize ninyo na kung ano bang mas mahalaga sa buhay. Yun yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga huwag niyo sayangin ang pagkakataon na binibigay sa inyo ng ating Panginoon. Minsan lang, yung buhay ng tao. Kaya huwag nating sayangin ang buhay. Gamitin natin ito sa makabuluhang pamumuhay. Sabi nga ng ating Panginoon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ang buhay natin ay maiksi lamang. Ilaan ninyo sa tamang paraan. Sabi ng Biblia, minsan lang tayo muling mabubuhay. Pagkatapos ay ang paghuhukom. Pagkatapos natin mamatay, naghihintay sa atin ang paghuhukom. Bakit tayo huhukuman ng ating Panginoon? Dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito na. Nag-alay siya ng dugo. Buhay para tayo mapatawad. Sabi nga niya, naparito ako hindi upang atulan ng mga tao, kundi para iligtas ito. Pero bakit maraming mga tao ngayon ang nasa impyerno? Dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon nung sila'y nabubuhay. Sinayang nila yung dugo ni Kristo. Sinayang nila yung pagkakataon na makilala nila ang Panginoon. Sinayang nila ang pangako ng Panginoon na sana ibibigay sa kanila. Ang pangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag na ninyong sasayangin ang pagkakataon na kayo'y buhay magpahanggang ngayon. Kaya mga kapatid, ano bang pinunta natin sa loob ng simbahan? Pupunta tayo ng simbahan, alam naman natin yan. Nagsisimba tayo, nagpupuri tayo, nagdarasal tayo. Lahat na yan ginagawa natin sa loob ng simbahan. Pero bakit kayo pupunta ng simbahan? Anong purpose? Bakit kayo pupunta ng simbahan? Dahil naiinip kayo? Dahil wala kayong magawa sa bahay? Dahil tinawagan kayo, sinabi sa inyo, magsimba ka bro. Yun lang bang may dadahilan natin? Kaya tayo nagsisimba sa harapan ng ating Panginoon? Noong unang panahon, ang pagsamba ng mga tao, napakahirap. Kung wala kang hayop na may handog, hindi ka makakapasok ng simbahan. Kung wala kang hayop na may handog, walang kapatawaran sa kasalanan. Pero bukas ang pintuan ngayon. Maaari kang pumasok kahit wala kang handog na dala. Kahit wala kang offering na dala. Maaari kang pumasok sa loob ng simbahan. Malaya kang magpuri sa Panginoon. Malaya kang humingi ng kapatawaran sa kasalanan mo. Sabi nga ng Biblia, binuksan ang pintuan ng kabanal-banalan nang sa gayon makalapit ka na sa Panginoon. Malaya ka nang makakatawag sa ating Panginoon. Pero anong purpose ninyo? Bakit kayo nagsisimba? Anong dahilan? Bakit kayo pumunta ng simbahan? Pupunta kayo sa simbahan. Katulad ng mga Israelita noon. Pumapasok sila sa simbahan dahil gusto nilang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Bit-bit nila yung handog nila para lang mapatawad sila sa kanilang kasalanan. Pero kayo, anong dahilan? Bakit kayo nandito sa loob ng simbahan? Para makinig ng preaching? Nandito kayo kasi bit-bit ninyo yung kasalanan na meron kayo. Gusto nyong ibigay ito sa Panginoon. Gusto nyong ipagpalit ito sa dugo ng ating Panginoon na sa gayon mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Dapat ganun yung mindset natin. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon? Ang nagmamataas ay bababa. Ngunit ang nagpapakumbaba ay tataas. Bakit kayo nakaupo dyan? Kasi gusto nyo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Lord, ako isang makasalanan. Katulad ni Mateo na maniningil ng buwis. Panginoon, ako isang makasalanan. Wala siyang ibang binabanggit doon. Ako isang makasalanan. Anong hinihiling ninyo sa Panginoon? Lord, tulungan mo ako sa mga problema ko. Lord, tulungan mo ako sa ganitong bagay. Lord, meron akong gustong mabili. Lord, gusto ko ng ganito. Ang dami niyong hinihiling. Pero yung purpose ng pagsamba ninyo, hindi nyo alam. Dapat alam ninyo kung anong purpose ng pagsamba ninyo. Bakit kayo pumapasok sa loob ng simbahan? Bakit si Kristo'y nag-alay ng dugo para sa atin? Anong purpose ng Panginoon? Para kayo ay ligtas. Para kayo mapatawad sa inyong mga kasalanan.
Para kayo'y tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yun ang purpose ng Panginoon para sa inyo. Nagbago ba ang purpose ng Panginoon? Hindi. Kasi nananatili pa rin kayong buhay magpahanggang ngayon. Nananatili pa rin ang pangako ng Panginoon magpahanggang ngayon sa inyo. Nananatili pa rin yung habag ng Panginoon para sa inyo. Kasi nga, andun yung pangako ng Panginoon, hindi kita pababayaan hanggang sa makapunta ka ng langit. Pero anong purpose ninyo? Pagpasok nyo ng simbahan, paggising nyo pa lang ng umaga, Lord, gusto kong magsimba, excited na ako magsimba. Gusto kong i-confess sa iyo yung aking mga kasalanan. Gusto kong i-confess lahat yung nararamdaman ko sa harapan mo. Gusto kong i-confess lahat ito, Lord. Gusto kong gumaan ang aking pakiramdam. Kahit na ito'y problema, gusto kong sabihin sa iyo. Basta gusto kong gumaan ang damdamin ko. Pero walang purpose yung pagpunta nyo dito. Anong purpose? Anong dahilan ng pagpunta natin dito sa loob ng simbahan? Dapat nandito kayo para mamit ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi ni Jesus? Yung tao na yun na si Mateo, uuwi siyang pinatawad sa kanyang kasalanan. Madalas nagsisimba tayo. Uuwi lang tayo, hindi natin naramdaman na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Kasi nga hindi naman natin iniisip yung bagay na nagkasala tayo sa Panginoon. Hindi tayo nakapokus sa kasalanan. Kaya nga hindi tayo masaya na uuwi na pinatawad sa ating mga kasalanan. Alam niyo kung anong iniisip natin? Uuwi tayo na punong-puno pa rin tayo ng alalahanin kung tutugunin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga problema. Uuwi tayo na punong-puno ng alala kung tayo ba'y makakasurvive. Pero bakit hindi nyo iniisip na uuwi kayo na pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan? Ano sabi ng Panginoon? Unahin nyo muna ako, seek ye first God. At kayo pagpapalain ng Panginoon, bakit hindi nyo isa puso yung bagay na iyon? Bakit hindi kayo magtiwala sa Panginoon? Bakit hindi nyo muna isang tabi ang problema at unahin ninyo ang Panginoon? Ang Panginoon, nakikita niya, alam niya kung ano ang problema mo. Kaya nga sinabi niya, hindi mo na kailangan humiling pa. Alam ko na ang iyong kahilingan. Ang nais ko na hilingin mo, ay ang mapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo Diyos na may kakayahan magpatawad sa sarili natin. Wala tayong kakayahan na mapatawad ang sarili nating mga kasalanan. Kaya nga ang Panginoon, sinabi niya, lumapit ka sa akin. Ibigay mo sa akin ang iyong mga problema. Ibigay mo sa akin ang iyong mga kasalanan. Ako mismo, ang tutugon niyan. Ba't hindi kayo magtiwala? Minsan, sa pagdarasal ko, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, minsan pa, Lord. Ibig ko sabihin sa Panginoon, Lord, isang beses ka pang kumilos sa akin. Sa bawat problema ko, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, minsan pa kumilos ka sa buhay ko. Sa bawat kahilingan ninyo, Lord, minsan pa tugunin mo ako sa aking mga kahilingan. Lord, minsan pa patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Bakit hindi natin nare-realize na tayo isang makasalanan? Alam nyo, kung marirealize nyo lang, kung kayo isang makasalanan, papasok sa inyo ang Holy Spirit. Hindi nyo alam kung paano nyo resolbahin ang problema ninyo. Kasi wala sa inyo guidance ng Holy Spirit. Wala sa inyo ang guidance ng Holy Spirit, kaya hindi nyo alam kung paano nyo resolbahin ang problema. Nagtatrabaho kayo mag-isa. Kumikilos kayong mag-isa. Nire-resolve ninyo mag-isa yung stress niyo, yung anxiety ninyo sa pamamagitan ng mga bagay sa salibutan. Pero bakit hindi nyo ilapit sa Panginoon ang mga problema na meron kayo? Ano sabi ng Panginoon? Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan ito. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo kung kayo'y nabibigatan. Lumapit kayo sa akin. Ako isang maamo. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng magaan na pamatok. Bakit hindi nyo ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng mga problema na meron kayo? Hayaan ninyo ang Panginoon na kumilos. Hayaan nyo ang Panginoon. Katulad na lamang ng mga bagay sa sanlibutan ito, sa mga paligid.
Tumutubo yung mga halaman. Hindi dahil sa kagustuhan nila, kundi yun ay kontrolado ng Panginoon. Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. Katulad ng sabi ng Diyos nung nilikha niyang mga hayop, mga ibon, mga isda, ang sabi niya, magpakarami kayo. Punuin ninyo yung daigdig. Magpakarami kayo. Ibig sabihin, ang Panginoon mismo ang nag-uutos ng bagay na yun. Ang Panginoon ang may kontrol ng lahat. Yung araw, sumisikat sa takdang oras. Na-late ba yung araw? Hindi, kasi kontrolado ng Panginoon. Ganyan din sa problema na meron tayo ngayon. Hayaan ninyo yung problema na dumaan sa inyo. Matatapos din yan. Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng yan. Magtiwala kayo sa Panginoon. Ipagkatiwala ninyo ang lahat. Hindi lang problema, kundi buong buhay nyo ipagkatiwala ninyo sa Panginoon. Dapat maunawaan natin mabuti kung bakit ba tayo nandito sa loob ng simbahan. Kaya nga, dito sinasabi ng ating Panginoon na yung mga nagmamataas ay ibababa. Ngunit ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Magpakababa tayo. Lord, wala akong kayang gawin. Hindi ko kayang resolbahin yung problema ko. Hindi ko kaya ito, Lord. Mahina akong tao, hindi ko kaya yung tukso. Mahina ako sa tukso, Lord. Natutukso akong gumamit ng cellphone. Natutukso ako sa maraming bagay. Hindi ko kaya, Lord. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Tulungan mo naman ako, Lord. Huwag mo naman hayaan na may stress ako. Huwag mo naman hayaan na magkaroon pa ako ng anxiety. Mahabag ka naman sa akin, Panginoon. Ibaba mo yung sarili mo. Ibaba mo. Huwag kang magreklamo sa Panginoon. Lord, bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito? Huwag, ibaba mo yung sarili mo. Katulad ni Mateo, Lord, ako isang makasalanan. Isa ka maniningil ng buwis, pero ako isang makasalanan. Kung may problema kayo, ibaba ninyo yung sarili ninyo. Lord, may problema ako. Baka nagkasala ako na hindi ko alam. Nagkasala pala ako, pero ipaunawan nyo sa akin, iparealize nyo sa akin kung ano nga bang kasalanan ko. Kung ano nga bang nagawa ko sa harapan nyo, kung bakit dumaranas kami ng sunod-sunod na mga problema, pagsubok. Ibaba ninyo ang sarili ninyo. Huwag kayong magmataas sa harapan ng Panginoon. Hindi nyo masabihin, ngunit hindi nyo ipinagtatapat sa Panginoon ang inyong mga kasalanan. Nagmamataas kayo sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, every time na magsisimba kayo, bit niyo yung handog na meron kayo. Ano ang handog na meron kayo ngayon? Kasalanan? Ihahandog niyo ba yan sa Panginoon? O yung pagiging mataas niyo, ihahandog niyo sa harapan ng Panginoon? Hindi tatanggapin ng Panginoon yan. Ano sabi ng Panginoon? Kung ikaw ay isang maligamgam, isusuka kita. Ibabalik yan ng Panginoon. Ang dasal ng isang mapagmataas, ang dasal ng isang makasalanan, ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Sinasabi yan ng Biblia. Kaya magpakumbaba kayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ano sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo chapter 11, 23, verse 24, At kayo mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa, ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon, magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kaysa sa mga taga-Sodoma. Mga kapatid, mas mabigat na parusa ang daranasin ninyo kung kayo'y may magmamataas. Tignan ninyo. Sabi ng ating Panginoong Yesus, kung sa Sodoma ginawa yung mga himalang yun, nandun pa sana ang Sodoma at Gomora. Kasi alam ng Panginoon na magsisisi yung mga tao na yun. Pero sa harapan ninyo, ginawa yung mga himala. Pero bakit napakataas ninyo? Bakit hindi nyo tinatanggap ang salita ng Panginoon? Bakit ayaw ninyo magsisi sa inyong mga kasalanan? Bakit hindi nyo tinatanggap sa puso ninyo ang salita ng Panginoon? Bakit hindi nyo isinasa puso? Kaya mga kapatid, kung patuloy tayo magmamataas sa harapan ng ating Panginoon, ibabagsak ka niya. Ibabagsak ka niya hanggang sa ma-realize mo na ikaw ay nagmamataas sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid,
ang talinghaga ng kasalanan. Dito, mayroong talinghaga ang Panginoon na isang tao, na isang hari na nagdaos ng kasalan. Ito'y kasalan ng kanyang anak na lalaki. Ang sabi niya sa mga tauhan niya, humayo kayo, tawagin niyo na yung mga inanyayahan. Tawagin niyo silang lahat at sabihin niyo nakahanda na yung pinatabang guya, pinatabang tupa, lahat ay nakahanda na. Tawagin niyo sila at anyayahan. Pumunta sila doon. Inanyayahan nila yung mga taong naimbitahan. Pero yung taong mga inimbitahan, nagkanya-kanya sila ng paliwanag. Busy ako ngayon. May lakad ako. Yung iba pumunta sila ng bukid, yung iba sa mga negosyo nila. Pero ang iba, pinatay nila yung mga tauhan. Kasi hindi nila tinatanggap yung paliwanag ng mga tao. So bumalik sila sa kanilang hari. Mahal na hari, in-invite po namin sila pero ayaw nila. Sige, lumabas kayo ulit. Pumunta kayo sa mga lansangan na lang. Imbitahin nyo lahat ng mga pilay, mga bulag, lahat ng mga may kapansanan, lahat sila imbitahin ninyo. Mayaman, mga mahirap, mabutit, masama, lahat sila imbitahin ninyo. Pumunta yung mga tauhan. So, napuno yung venue. Punong-puno yung venue. Lumabas ang hari para magtalumpati. Pero may nakita siyang isang tao na hindi nakasuot ng damit pangkasalan. Ibig sabihin, naimbita siya pero hindi siya nagsuot ng damit na puti, na pangkasal. Ano sabi ng hari? Anong ginagawa mo dito? Ba't nandyan ka nga? Ang inimbita ko yung mga handa sa kasalan. Pero, ba't ganyan ang suot mo? Hindi ka nakasuot na pangkasal. Ano sabi niya? Mga lagad, gapusin niyo yung tao na yan. Ilabas siya at itapon siya sa kadiliman. Doon magngangalit ang kanyang ngipin. Tayo. Tinawag tayo ng ating Panginoon. Madalas, sinasabi natin, busy ako. Hindi ako pwede magsimba ngayon. May gagawin ako. Ang dami nating dahilan. Kinatawag tayo ng Panginoon, pero gumagawa tayo ng excuse. Sinasabi ng Panginoon, anak, magsisi ka na. Pero gumagawa pa rin tayo ng excuse. Lord, hindi pa ako handa. Anak, maglingkod ka na. Lord, hindi pa sapat. Hindi pa ako handa, Lord, para maglingkod sa iyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Itapon yan sa kadiliman. Doon magngangalit ang kanyang ngipin. Sa huling araw, lahat ng mga tinawag ng Panginoon na nag-reject sa salita ng ating Panginoon, saan sila mapupunta? Sa impyerno. Silang lahat ay mapupunta ng impyerno. Ano sabi ng Panginoon? Maraming tinawag, pero ngunit kakaunti lang ang pinili. Kakaunti lang ang pinili. Maraming taong nagsisimba. Nagsisimba lang sila, pero wala silang personal na relationship sa ating Panginoon. Nagsisimba lang sila, nandyan lang sila nakaupo. Pero hindi mo makikitaan na sila'y binabago ng Panginoon. Hindi dahil hindi sila binabago ng Panginoon, kundi ayaw nila magbago. Ayaw nila buksan ang puso nila. Ayaw nila papasukin sa puso nila ang Panginoon. Ayaw nilang maging sincerity sa harapan ng Panginoon. Ayaw nilang ibigay yung kasalanan na meron sila sa harapan ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Maraming tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Sa mundong ito, bilyon katao ang nabubuhay. Bilyong katao ang nabubuhay, pero ilang kaya sa mga tao ngayon ang may tunay na pananampalataya? Ilan kaya sa kanila ang mapupunta ng langit? Ilan kaya sa kanila ang mapupunta ng impyerno? Mga kapatid, isipin ninyo, bakit hindi nyo maibigay ang para sa Diyos? Bakit hindi nyo maibigay yung buong buo sa Panginoon? Tinanong si Jesus, Guro, naayon ba sa kautusan na magbigay ng buwis sa emperador? Ano sagot ng ating Panginoon? Sinagot siya, ibigay mo sa emperador ang para sa emperador. Ngunit ibigay mo ang para sa Diyos, ang sa Diyos. Ibig kong sabihin, sa oras ng pagsamba, ibigay mo ang para sa Diyos. Sa oras ng pananalangin, ibigay mo ang para sa iyo sa Panginoon.
Sa pagdarasal natin, ibigay mo ang iyong damdamin sa harapan ng Panginoon. Gamitin mo yung emotion mo, umiyak ka. Gamitin mo yung problema mo para sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako sa mga problema na meron ako. Gamitin mo yung emotion mo. Huwag kang maging matigas. Gamitin mo yung mga problema na meron ka. Sa oras ng pagdarasal, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya. Ikaw lang makakatulong sa akin. Ikaw lang makakaresolba sa aking mga kasalanan. Hindi ko kayang tiisin yung mga ganito mga problema. Tulungan mo ako. Huwag mong hayaan na hamakin kita. Huwag mong hayaan na tumalikod ako sa iyo. Tulungan mo ako sa mga problema na meron ako. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Sa araw ng pagsamba, ibigay mo sa Panginoon ang para sa Panginoon. Kung nagtatrabaho ka sa labas, magtrabaho ka sa labas. 6 na araw ka magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw ay banal na araw, sinasabi ng Panginoon. Iyon ay araw ng kapahingahan. Ipagpahinga mo yung utak mo. Pero pagganahin mo ang puso mo, yung damdamin mo sa harapan ng Panginoon. Yung utak mo, yung stress mo, alisin mo muna. Yung puso mo, ang ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon yung puso mo. Dahil ang sentro ng buhay natin ay ang puso natin. Diyan nakatingin ang Panginoon sa ating pagsamba. Nakatingin ang Panginoon kung paano ba tayo sumamba sa Kanyang harapan. Kung tayo ba'y sincerity na humingi ng tawad, sincerity ba tayong umaawit, sincerity ba tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, sincerity ba tayo sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Isipin niyo mabuti. Minsan lang sa isang linggo, ibigay ninyo ang para sa Diyos. Mga kapatid, huwag niyo sayangin yung pagkakataon na yan. Ang Panginoon, 24/7, ibinibigay niya ang para sa iyo. Sa Panginoon, 1 oras lang, hindi niyo maibigay ng tama. 1 oras lang ang nais ng Panginoon para sa iyo. Pakinggan mo ang salita niya. 1 oras ka lang makikinig ng salita ng Diyos, huwag kang matutulog. 1 oras ka lang makikinig ng salita ng Diyos, huwag kang magsa-cellphone. 1 oras lang. Ang Panginoon, alam niyo kung ilang oras yung tiniis niya nakapako sa krus? 8 oras. Tiniis niyang nakapako siya sa krus. Habang pasan niya yung krus, tagtad siya ng sugat sa katawan niya. 33 years old lang siya. Tiniis niya yun, pero tayo, 1 oras lang na pagsamba, makikinig, wala pa. Hindi pa natin magawang ibigay ang para sa Diyos. Pero tayo, buong linggo, ibinibigay natin ang problema natin sa ating Panginoon. Lord, tulungan mo ako sa aking problema. Tulungan mo ako malutas ito. Pero sa 1 oras lang, hindi nyo kayang ibigay sa Panginoon. Kay Lord, naiintindihan na yan, 1 oras lang. Okay na, sige. 1 oras lang, ibibigay niya sa akin. Tanggap ko na. Basta importante, ibigay niyo sa akin yung tamang handog para sa akin. Yung handog ninyo, yung kasalanan na meron kayo. Ihandog ninyo ang inyong mga kasalanan. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon, dito sa Hebrew chapter 2 verse 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad niya ay may mga laman at dugo. Ginawa niya ito upang mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang para sa atin. Nagkatawang tao si Kristo. Namatay siya sa krus, alang-alang sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ito para sa atin na kahit hindi natin hiniling sa Panginoon yun. Hindi natin hiniling, Lord, ibigay mo ang iyong anak para lang mapatawad ako sa aking mga kasalanan. Ang Panginoon, ang siyang nagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya yun, nagkatawang tao siya. Kasi nga, ang nagkasala ay tao. So, kapag sa araw ng linggo, ibigay ninyo ang para sa Diyos. Ang Diyos ay banal. Sabi niya, dapat kayo magpakabanal. Paano kayo magpapakabanal? Kung nagmamataas kayo sa harapan ng Panginoon, paano sasapuso ang Panginoon kung ayaw niyo siyang papasukin sa puso ninyo? Paano niyo mapapabanal ang sarili ninyo? Sa pamagitan ng ministry? Sapat na ba yun? Lord,
Give and take tayo, Lord. Naglingkod ako sa iyo. Kaya tugunin mo ako sa aking kahilingan. Ganon ba yun? Ganon ba natin tratuhin ang Panginoon? Bakit hindi natin siya tratuhin na Diyos? Bakit hindi nyo tratuhin ang sarili nyo na kayo isang makasalanan? Anong sabi ng Panginoon? Ang tao ay makasalanan. Hindi niya naabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo Diyos para tratuhin natin ang Diyos na mas mababa. Ang sabi ng Panginoon, magpakababa ka na sa gayon, itataas kita. Habang tayo nagpapakababa, itinataas naman natin ang ating Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, ituring mo na ikaw isang makasalanan. Ituring mo na ikaw isang maniningil na buwis, na hindi ka makatingin sa langit. Ituring mo na ikaw isang makasalanan, na hindi man lang makatingin sa harapan ng Panginoon. Lord, hindi ako makatingin sa iyo kasi makasalanan ako. Hindi kita kayang tignan kasi banal ka at ako isang makasalanan. Pero hindi natin nararamdaman iyon. Kasi nga, hindi naman natin ramdam na tayo'y makasalanan. Hindi na natin ramdam sa puso natin na dapat tayo magsisi sa ating mga pagkakasala. Hindi natin ramdam yung bagay na iyon, na si Kristo'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Hindi natin nararamdam sa puso natin. Alam ko na yung mga bagay na napakahirap unawain. Mahirap unawain yung salita ng ating Panginoon. Pero kung bubuksan lamang ninyo yung puso ninyo, kapag sumayin niyo ang Holy Spirit, maunawaan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon. Maunawaan ninyo kung ano nga bang gusto ng Panginoon para sa iyo sa mensahe na ito. Pero dahil ayaw mong buksan ang puso mo, napapakinggan mo lang ang salita ng Diyos, lalabas ka rito na wala. Lalabas ka na wala kang natanggap. Hindi mo naramdaman, Lord, thank you. Napatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Lord, salamat. Dahil malaya na ako ngayon sa aking mga pagkakasala. Pero dahil wala kang nararamdaman, natapos na ang service. Wala lang. Umuwi ka lang na walang naramdaman. Trabaho na naman ang iisipin mo. Stress na naman ang iisipin mo. Stress ka na naman. Andiyan na naman mga problema. Paikot-ikot lang ang buhay mo. Parang walang kalutasan ng mga problema na meron ka. Kasi nga, wala sa iyo, Panginoon. Hindi mo isinasapuso ang salita ng Panginoon. Nangungusap sa iyo, Panginoon. Pero ayaw mo siyang pakinggan. Nangungusap, kumakatok na siya sa puso mo. Pero hindi tumatago sa puso mo salita ng Diyos. Kasi nga, nagmamatigas ka. Nagmamatas ka sa harapan ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon, ipinadama niya yung pag-ibig niya para sa atin. Ibinigay niya sa atin yung kanyang bugtong na anak para ipakita sa atin yung pagmamahal niya para sa atin. Ang Panginoon, kung paanong sinabi ng ating Panginoon na, mahal kita. Dahil ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Sino tayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang trabaho lang natin, manampalataya lang. Sumampalataya ka lang sa kanyang anak. Pero paano ba natin ipapadama sa Panginoon yung pagmamahal na iyon? Paano natin ipapadama? Ang Panginoon, ipinadama niya yung pag-ibig na yun sa pamagitan ng pagsugo sa kanyang bugtong na anak. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa mismo. Ginawa ng Panginoon na may ipakita yung example ng pag-ibig na yun para sa atin. Pero tayo, sa paanong paraan natin may ipapakita sa harapan ng Panginoon yung pagmamahal natin? Ano sabi ng Panginoon? Sa paanong paraan mo may ipapakita yung pag-ibig na yan? Sabi sa aklat ng 1 John, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng mga gawa. Ang salita ng Panginoon, anong sabi niya? Huwag lang kayong magmamahal sa salita lang. Puro lang kayo salita.
sasabihin ninyo, mahal ko yun. Mahal ko yun. Pero wala naman sa gawa. Paano yung may papakita ang pagmamahal ninyo sa inyong kapwa kung wala namang gawa? Sasabihin nyo sa Panginoon, Lord, I love you. I love you, Lord. Pero wala naman sa gawa. Anong gawa para sa Panginoon? Anong sabi ni Jesus kay Pedro? Pedro, iniibig mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, iniibig kita. Kung gayon, anak, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang nais ng ating Panginoon, sa pamagitan ng pagmamahal na ipinapakita nyo sa Kanya, mahalin ninyo ang inyong kapwa. Ipadamay ninyo hindi lamang sa salita, kundi sa gawa mismo. Tulungan ninyo yung mga kapatiran ninyo na wala dito ngayon. Nasaan ang mga kapatiran natin? Ipinagdarasal niyo ba sila? Ang bawat isa sa kanila, naisip niyo ba ipagdasal sila? Sabado pa lang, Lord, tulungan niyo si brother ganito. Tulungan niyo siya na magsimba. Lord, tulungan niyo si brother na ganito, na magsimba. Sabado pa lang, ipinagdarasal niyo ba yung mga kapatiran? O kayo lang, bit-bit niyo yung sarili niyo? Asan yung pag-ibig ninyo para sa kapwa ninyo? Tapos sasabihin niyo sa harapan ng Panginoon, Lord, may pananampalataya ako. Alam niyo, ang bawat isa sa inyo pinagdarasal ko. Hindi lamang sa mga problema na meron kayo, kundi magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. Ang bawat isa sa inyo pinagdarasal ko, na baguhin kayo ng Panginoon. Ang bawat isa sa inyo pinagdarasal ko, natanggapin ninyo ang salita ng Panginoon, na kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. Pero kayo, pinagdarasal niyo ba yung mga kapatid niyo? Bakit wala sila ngayon dito? Dahil ba kasalanan nila? Dahil desisyon nila na wala sila? Hindi. Dahil wala yung suporta ninyo. Wala yung suporta ng panalangin ninyo para sa mga kapatiran. Kung pinagdasal sana ninyo yung mga kapatiran natin, meron sanang pinadalang Panginoon na anghel para tulungan sila. Nangusap sana ang Panginoon sa kanila para tulungan sila na magsimba sa araw na ito. Pero dahil bit-bit nyo lang yung sarili ninyo, selfish tayo. Ano sabi ng Panginoon? Huwag ka magmahal sa sarili mo lang pananalita, kundi sa gawa mismo. Kaya mga kapatid, tignan niyo yung mga tao sa paligid ninyo. Kung yung mga kapatiran ninyo dito, hindi nyo kaya mahalin, paano pa kaya yung mga tao sa salibutan? Paano pa kaya yung mga pamilya yung nasa Pilipinas? Kung hindi nyo kaya mahalin ng mga nandito, paano yung maipapadama yung pag-ibig ninyo? Nandyan yung YouTube, nandyan yung natin, pero hindi nyo sineshare yung gospel. Maraming nagtuturo ng salita ng Diyos, pero kakaunti nagtuturo patungkol sa kasalanan. Kanina sa preaching, hindi ka makakapunta ng langit kung hindi ka magsisisi sa iyong mga kasalanan. Kaya nga Panginoon ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga ano sabi ng Panginoon? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ibig sabihin, nandito tayo sa harapan ng Panginoon para hindi na tayo magpatuloy pa sa pagkakasala. Nais ng Panginoon na putulin na yung relasyon ninyo sa dyablo. Nais ng Panginoon na mamuhay na kayo na may kabanalan. Kaya nga, mensahe ng Panginoon ay binibigay niya sa atin. Nang sa gayon, maunawaan natin mabuti kung paano ba tayo lalakad sa harapan ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng Panginoon, magpakabanal ka sapagkat ang Diyos ay banal. Mahirap magpakabanal. Pero kung bubuksan mo ang puso mo, papakinggan mo ang Holy Spirit, walang imposible. Katulad ng sinabi ng Panginoon, hindi ito kaya ng tao, ngunit walang imposible sa Diyos. Pero bakit ginagawa natin ito mag-isa? Kabugin nyo rin ang puso nyo. Sabihin nyo sa Panginoon, Lord, makasalanan ako. Hindi ko na nararamdaman yung Holy Spirit. Lord, hindi ko na nararamdaman yung pag-ibig. Hindi ko na nararamdaman yung init sa pananampalataya. Lord,
Puro na lang problema ang nararamdaman ng puso ko. Hindi ko na naramdaman maging masaya. Hindi ko na naramdaman magkaroon ng kapayapaan. Kabugin niyo ang puso niyo. At sa gayon, maramdaman ninyo yung sakit sa puso niyo na kayo isang makasalanan. Kabugin ninyo hanggang sa umiyak kayo. Alam niyo, kapag hindi ako makahiyak sa pagdarasal, kakabugin ko yan hanggang sa maramdaman ko na nasasaktan na ako sa harapan ng Panginoon. Hanggang sa ma-realize ko na ako isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero hanggat hindi ka umiiyak, hindi ka nagpapakababa. Hanggat hindi ka umiiyak sa harapan ng Panginoon, ipinapakita mo nagmamataas ka pa rin sa Kanya. Kabugin ninyo yung puso ninyo. Sa oras ng pagdarasal, kabugin ninyo, Lord, hindi ako makaiyak. Tulungan mo ako umiyak. Kabugin ninyo nang sa gayon makaiyak kayo. Gayahin niyo si Mateo. Si Mateo, bungad niya kasalanan. Ang bungad niya sa harapan ng Panginoon ay kasalanan niya. Ibungad ninyo yung kasalanan na meron kayo. Sabihin ninyo lahat ng kasalanan na meron kayo sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon, papatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. At ang mga problema mo, siya nang bahala dyan. Kahit hindi mo na sabihin sa kanya yung mga problema mo, si Lord nang gagawa niyan. Bukas, maayos na yan. Maayos na yan, magtiwala ka. Basta ang isipin mo, ibigay mo sa Panginoon ang kasalanan na meron ka. Meron tayong mga kasalanan na tinatago. May mga kasalanan na hindi natin kayang pigilin. Na kayo lang ang may alam. Na hindi ito alam ng ibang tao. Na ikaw at ang Diyos lang nakakaalam noon. Kaya huwag kang magmamataas sa Panginoon na wala kang kasalanan. Kaya sa harapan ng Panginoon, pagsisihan mo ang iyong mga nagawang kasalanan. Kaya nga, lagi mong tatandaan si Mateo. Sa iyong pagdarasal, tandaan mo kung anong ginagawa ni Mateo. Kung paano siya nagpapakumbaba. Kung paano niyang inaamin na siya isang makasalanan. Kaya nga, mga kapatid, isipin niyo mabuti. Minsan lang sa isang linggo. Minsan lang sa isang linggo kayo magsimba. Ibigay na ninyo yung todo. Yung todo. Alam niyo, yung sacrifice ng Panginoon para sa atin. Yung sacrifice niya para lang tayo maligtas. Biruin niyo, nung time na sabihin ni Pilato sa mga tao, ano sabi niya? Wala akong makitang kasalanan ng tao na ito. Palalayain ko na lang yung tao na ito. Pero ano sabi ng mga Pariseo? Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Biruin niyo. Anak siya ng Diyos, pero nagawa nila na may pahako sa krus ang Panginoon. Sino sisisihin doon? Palagay niyo ba mga Pariseo lang nagpapako sa krus kay Jesus? Tayo. Tayo na mga makasalanan, hindi lang mga Pariseo. Tayo na mga makasalanan ang nagpapako sa krus. Hindi ang mga Pariseo lang. Ano sinasabi ng Biblia? Kapag sila'y tumalikod sa pagkatapos na malasapang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ng anak ng Diyos. Every time na gagawa tayo ng kasalanan, every time na magkakasala tayo sa Panginoon, ipinapako natin sa krus si Yesu Kristo. So, ibig sabihin tayo mismo nagpapako sa krus kay Jesus. Hindi niyo ba yung nararamdaman? Hindi niyo ba na-appreciate yung ginawa ng Panginoon? Hindi niyo ba nararamdaman sa puso niyo ngayon? Bakit hindi tumatago sa puso niyo yung salita ng Diyos? Bakit wala kayong nararamdaman na kahit konting sakit sa puso tuwing makikinig kayo ng salita ng Diyos? Hindi niyo naiisip ang Panginoong Jesucristo sa buhay niyo. Hindi niyo naiisip yung mga kasalanan na meron kayo. Bakit hindi kayo magpakumbaba? Bakit hindi niyo buksan ang puso ninyo? Kasi ayaw ninyong tanggapin ang salita ng Panginoon. Alam niyo, nung napanood ko yung The Passion of Christ, hinamak ko ang Panginoon kasi wala akong maramdaman. Hinamak ko siya. Wala akong pakialam sa iyo kahit nakapako pa sa krus. Hinamak ko ang Panginoon kasi hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya. Hindi ko na-appreciate yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa akin. Hindi ko na-appreciate.
Hindi ako natatakot na hinahamak ko ang Panginoon. Pero nung tinanggap ko si Kristo, nung pangalawang beses kong panoorin The Passion of Christ, sa sahig na ako. Nakadapa na ako sa sahig sa sobrang hiya ko sa harapan ng Panginoon. Lord, bakit ko ginawa yun sa'yo? Bakit kita hinamak? Bakit noon dati hindi ko naramdaman yun? Bakit ngayon ko naramdaman yung sakit? Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nag-alay ng buhay para sa akin? Bakit mo ginawa yun, Lord? Isa kang Diyos, isa akong makasalanan. Bakit mo kailangan gawin yung bagay na mag-alay ka pa ng buhay para sa akin? Isa akong makasalanan na mapupunta sa impyerno. Bakit hindi niyo maramdaman yung ganun bagay? Nung una hindi ko naramdaman yun, pero nung tinanggap ko si Kristo sa buhay ko, sobrang pagsisisi ko sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala. Nagsisisi ako, bakit ko pa ginagawa yun? Nagsisisi ako, bakit nagpapatuloy ako sa pagkakasala? Bakit hindi niyo maramdaman sa puso niyo yung pagmamahal ng Panginoon? Bakit nagpapatuloy pa rin kayo sa kasalanan hanggang ngayon? Bakit ayaw ninyong isuko yung mga bagay na pinagmumulan ng pagkakasala? Bakit hindi niyo i-surrender yung cellphone? Bakit hindi niyo i-surrender yung mga bagay na ninanais ninyo? Bakit hindi niyo naisin ang Panginoon sa buhay ninyo? Bakit walang pagbabago sa pananampalataya na meron kayo ngayon? Kasi nagmamatigas kayo. Isinasarado ninyo yung pintuan para sa ating Panginoon. Yung bawat ginagawa natin, alam ng ating Panginoon. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba kayo nahihiya sa harapan ng Panginoon? Sa bawat pagkakasala na meron kayo, katabi ninyo ang Panginoon. Nakatingin siya sa iyo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo habang gumagawa ka ng kasalanan? Ang Panginoon, pinapasan niya ulit yung krus. Habang gumagawa ka ng kasalanan, nilalatay ulit si Kristo. Nilalatay siya muli. Dahil sa mga kasalanan na ginagawa mo. Sa bawat kasalanan na ginagawa mo, ikaw mismo yung lumalatay kay Kristo. Hindi mo nare-realize yun kasi hindi mo nakikita si Kristo sa harapan mo. Kasi hindi mo nararamdaman sa puso mo si Kristo. Pero kung nasa puso mo si Kristo, takot kang gumawa ng kasalanan. Takot kang lumayo sa Kanya. Natatakot ka na lumayo sa presensya ng Panginoon. Pero kung nasa puso mo si Kristo, hihingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, paano natin mararanasan ng Panginoon sa buhay natin? Dapat ninyong pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Tandaan ninyo, yung hirap na dinanas ng ating Panginoon, yung bawat lahat ay na dinanas niya, yung paghamak sa Kanya ng mga tao, pambubugbog, pagdudura, alalahanin niyo yung mga bagay na yun. Alalahanin niyo yung hirap na dinanas ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay niya. Mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Ang lahat ng mga nananalig sa akin ay daranas ng mga pag-uusig at kahirapan. Huwag na kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa ating Panginoon. Manampalataya kayo sa ating Panginoon. Kaya sinasabi niya dito, nung binuhusan ng Panginoon, yung ulo niya ng pabango. Ito yung si Maria. Binuhusan ni Maria ng pabango ang ulo ni Kristo. Pero, pinunasan niya ang paa nito sa pamagitan ng luha niya. Pinunasan niya ito ng luha niya. Gaano kadami yung luha na iniyak ni Maria para lang mapunasan yung paa ni Kristo. Ang daming luha na ginawa niya para lang mapunasan yung paa ni Kristo. Pero tayo, kaya ba nating umiyak sa harapan ng Panginoon? Hindi tayo makaiyak. Hindi natin kaya maging sincerity sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggat hindi niyo isinusuko ang lahat sa Panginoon, hanggat hindi niyo binubuksan ang inyong puso, hanggat hindi niyo pinagsisisihan lahat ng mga pagkakasala na meron kayo, hindi ninyo maunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga puso. Kung nais ninyong marisolba lahat ng mga problema na meron kayo, resolbahin niyo muna yung relasyon ninyo sa ating Panginoon. Una sa lahat,
pagsisihan muna ninyo ang inyong mga kasalanan. Tumawag kayo sa ating Panginoon. Maging sincerity kayo. Sabihin nyo yung katotohanan kung ano ba yung kasalanan na meron ka. Kung ano yung mga kasalanan na hindi mo kayang pigilan. Mga kasalanan na hindi mo kayang isuko. Sabihin mo sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon, ano sabi niya? Aalisin ko lahat ng iyan. Kaya kitang paputiin. Gaano mang kapula ang iyong mga kasalanan, kaya kitang paputiin. Papuputiin ka ng Panginoon kung ikaw ay sincerity magsisisi sa iyong mga kasalanan. Ibigay mo yan sa harapan ng Panginoon. Tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Lahat tayo tumawag at magsisi sa lahat ating mga nagawang mga pagkakasala.